Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Okay, magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at gayon din po sa mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kasamang kayo na nandoon ngayon. Ako po ay bumabati sa inyo sa isang mapagpalang araw.
Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na muli po tayo ay magsama-sama upang patuloy na saliksikin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin na lakaran at yakapin sa ating patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga isipan at hayaan natin na ang ating limitasyon ay maalis at we need to go beyond our limitation upang lubos na maunawaan po natin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin na malaman at mapag-aralan sa araw na ito at hayaan natin na ito ang siyang magiging tulay natin sa patuloy na matagumpay na paglalakbay natin sa daigdig na ito na marating at matawid ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito ay makipagbukas kayo sa akin mula doon sa Ephesians chapter 1, verse 16 hanggang 23. King James Version, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward, who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. And has put all things under His feet, and gave Him to be the head of over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Father, we thank you for this scripture that you have given unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all the realities behind all this written scripture, na ito ay patuloy na magbukas sa aming mga paningin, pananaw at ang aming mga buhay, Lord, to live according to it, O God Almighty, that will continue glorify the holy name, beginning here on planet Earth up to heaven, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli ay masilayan po namin ang liwanag ng mga katotohanan through the mighty intervention of your Holy Spirit, O God Almighty, to continue clothe us with all realities, Lord God, that you need to see in our life, Lord God. We thank you so much, and thank you so much even the presence of all your heavenly hosts. At higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Thank you so much. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating topic for today ay about the reality of the body of Christ. So actually po, kung pag-uusapan natin about body of Christ, ito po yung bunga ng katuparan ng sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 16, that sabi niya, and upon this rock I will build my church, that the gate of hell should not prevail against it. So dito pa lamang, nung bumukas po ang dispensation of grace, ay ito na po yung katuparan nito. Yung sinabi ng Panginoon that upon this rock I will build my church. At maliwanag po nang sabi po ni Paul dito sa binasa kong scripture, nang sabi, and gave him to be the head over all things to the church,
which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So, ibig pong sabihin na in the New Testament, ito po yung kapanganakan ng buhay na iglesia na ito yung kakatawan sa ating Panginoong Yesus. It is His body, which is the church. So, kailangan maunawaan po natin dahil marami po ang mga bagay, mga nasasabi na ito yung katawan ni Kristo, the body of Christ, pero taliwas po doon sa katotohanan kung paano ito dumating o naibangon sa daigdig nito, the body of Christ. Actually po, ito po ay hindi po ito maaaring tao ang mag-organize concerning the body of Christ. Hindi po ito na itatatag sa pamamagitan ng kasaysayan. At hindi rin po na ibabangon ito sa pamamagitan ng karunungan ng tao na ito ay hindi tumatalima doon sa buhay na katotohanan na dapat dito ay tayuan ng lahat ng mga tao nagsasabi that they belong to the kingdom of Jesus Christ. Hindi po ito naitatag sa pamamagitan ng mga katang-isip lamang. Na yun yung sinasabi ni Paul kay Timothy na kailangan ito ay i-rebuke. Sa 2 Timothy chapter 4, na ang sabi po niya, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrines. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. So, ibig pong sabihin na ito, yung lumalabas na kapag ang mga organization ay nagtitipon-tipon, they are united to join together sa mga pagtitipon ay ito ay sinasabi, ina-addressan nila that this is the body of Christ. Kaya lamang, dito yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, na kailangan ipahayag ang katotohanan at i-rebuke, exhort, reprove them with all long-suffering and doctrine. So, ibig pong sabihin, ito yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, kay Timothy, dahil si Timothy po ay ipinanganak bilang Christian Jew. So, yung kanyang mga pamilya, mga magulang, bago pa ipanganak si Timothy ay nasa ilalim na sila ng batas ni Moses. Na ito ay mga itinuturo ng mga Paraseyo. So, nung nakita po ni Timothy, yung pong katotohanan kay Pablo, doon sa mga doktrin, sa mga katotohanan, hindi lamang doon sa turo, bagkus kalakip sa buhay ni Pablo na ito'y nagpatibay at nagpatunay na ang katotohanan hinggil sa ating Panginoong Yesus. Kaya sumama po si Timothy kay Pablo at nasaksihan niya po kung paano si Pablo ay napagtagumpayan niya lahat ng mga persecutions, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Kaya lang dumating din yung punto na si Timothy ay usigin ng kanyang mga pamilya, usigin ng kanyang mga kaibigan, mga doon sa kanilang kapalibutan, at i-persecute siya. Kaya doon sa kanyang kabataan ay siya po ay
umiiyak at nanlulumo. Pero sabi ni Pablo, hindi ka na ignorante. Hinggil doon sa katotohanan sa ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. Kaya sabi niya, tumayo ka at ang sabi niya, ipahayag mo, preach. Yung preach na salita ay hindi po ito isang ordinaryo na mga kaalaman lamang. Kundi ito po ay hindi na po nanggaling lamang sa kasulatan, kundi doon sa buhay na nagaganap sa buhay ni Timothy. Ito yung kailangan ipahayag. Kaya po preaching ay hindi po ito isang katuruan, kundi it is a prophetic release. Prophetic release dahil hindi po nanggagaling sa kayang abutin ng kaisipan ng tao bagkus dumarating because it is from the demonstration of power and spirit. Kaya sinabi ni Pablo kay Timothy, dahil darating ang panahon, ang oras, na itong mga taong ito, sabi niya, ay hindi na nila kayang manatili sa buhay na doktrina. Ngunit, sabi niya, ay maghahanap sila ng mga salita na ito ay angkop doon sa kanilang pita, sa kanilang kayang dinggin. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. So ibig sabihin, imbes na manatili sila at magturo sa mga buhay na katotohanan, hindi po kundi ang kanilang daladala ay mga katang-isip na lamang, na ito'y hinango sa kasaysayan ng Diyos dahil sa banal na kasulatan. Kaya doon po ay dumating na ang mga tao ay naliligaw dahil ang alam nila na katawan ng Panginoon, the body of Christ, ay yung mga na-organize na mga denominations, mga organizations na naglipa na sa daigdig na ito. At aywan ko, mayroon pa akong narinig na kasama rin mga religious na sumasama, kaya ibinilang lahat ito that they are the body of Christ. Pero tandaan po natin na yung pong body of Christ, once na sinabi natin na ito ay body ng Panginoong Hesus at hindi po akma yung kanilang mga buhay at kanilang tinatayuan o mga kaalaman sa katotohanan ay ikasisira ng karangalan ng buhay na Diyos. Dahil doon sa pagtayo ng nagsasabing katawan ni Kristo, ay hindi po doon sa mga bagay na nais ng Panginoon na makita, kundi doon sa kanilang buhay na ito'y nahubog sa kasaysayan ng Diyos. Kaya po maraming maliligaw. Dahil the body of Christ ay ito po ay hindi po tao ang mag-organize kundi ang buhay na Diyos. Na kung titingnan po natin na ang sabi po ng banal na kasulatan, maliwanag po na ang sabi po niya rito, and has put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So dito, ibig pong sabihin na ang Panginoong Hesus, ang siya pong magtatatag, siya yung nag-organize nito. So he is the builder of the body of Christ.
Kaya nga sinasabi rito, Ephesians chapter 2 verse 21 and 22, in whom all the building fitly framed together growth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, ang intention ng pagdating ng dispensation of grace ay upang maipanganak ang buhay na iglesia, which is the body of Christ, na ito ay itinayo ng Panginoong Hesus through the operation of the Spirit. So siya po yung nagtatag ng building na ito'y magiging kanyang templo. Oh, it is His habitation of God. Na dito makikita ang katauhan, ang buhay na katauhan ng Diyos. At hindi po dito makikita ang kasaysayan ng Diyos, kundi buhay na katotohanan o presensya ng buhay na Kristo. So siya po yung nagtaguyod, siya po yung magtatatag at hindi po tao. Kaya po iniulit ko po na ang iglesia, na buhay na iglesia, ay naibangon through the grace of God and not from the history of God because of the Bible. Hindi po. It is the full operation of the Spirit of God. Kaya makikita po natin na bago ito maitayo ang bagong struktura ng Diyos, ay kinakailangan na ang Panginoong Hesus ay kanyang iabulis ang dating struktura. Alam niyo po sa pagtatayo maging sa mundong ito, kung meron na pong kailangan itayo ang bagong building, hindi mo po maitatayo sa isang lugar kung meron pong mga existing building doon. Kailangan madimulis lahat ito at magkakaroon ng clearing bago ito ganap na pwede nang tayuan ng bagong istruktura. So, ganun din ang ginawa ng Panginoong Hesus. Na nung bago dumating at magkaroon ng kaganapan, yung pong dispensation of grace, ay ang sabi po ni Pablo, nang sabi niya, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So maliwanag po, na bago ito, tatayo ang katawan ng Panginoong Hesus, which is the living church, ay kinakailangan maabulis muna yung existing structure of the law, na ito ay naibigay ng Diyos kay Moses, na ito yung tinatayuan ng mga paraseyo na itinuturo at maging sa mga papastor na nag-aral po sa Bible School. So ito po yung kanilang tinatayuan. Kaya makikita nyo, marami pong nakukondisyon yung kanilang kaisipan if they are going to quote the verses from the Old Testament. Pero tandaan po natin, whatever sabi ng banal na kasulatan, anuman ang sinasabi ng batas or in the Old Testament, it is only addressed to them that are under the law. So, hindi po akma sa atin. Dahil ito ay, hindi na po ito kailangan mag-exist, kundi kailangan madimulis ito dahil magtatayo ng Panginoon, nagtayo ng Panginoon ng bagong istruktura na ito ang siyang magtataglay ng kanyang kaluwalhatian, magtataglay ng
ng katotohanan hinggil sa kanyang kaharian. So it is the operation, the full operation of the Spirit of God. Kaya po, sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus ang siyang nagtataguyod at nag-o-organize, it is not from men. Nang sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18, but now has God set the members, every one of them in the body, as it has pleased Him. So, siya yung nag-o-organize. Mga tao na ito ay nagkalakip-lakip, na ito ay ginawang iisa ng Panginoon upang sila ay tatayo bilang katawan ng Panginoon ayon doon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi po yung programa ng tao. Hindi po yung ginagamit ang banal na kasulatan upang kunin lahat ang magagandang palaisipan na nauunawaan ng tao at idadrive sa buhay ng tao. Hindi po, kundi it is the operation of the Spirit of God. Tapos na po yung humanitarian principle of knowing the laws of God. Kaya ito na yung lagi kong sinasabi na ang nagtataglay ng demonstration of spirit and power ay ang tunay na iglesia. Yung mga tao na ito ay tumanggap not the spirit of this world but the Spirit of God. Upang, sabi ni Pablo, mapag-alaman ninyo at maunawaan at makilala ninyo ang tunay na katauhan ni Kristo. So ito po yung body of Christ. Nataliwas po doon sa naririnig na natin dahil wala namang problema na sabihin natin, ito ang body of Christ, pero kailangan ayusin muna yung kanila pong mga doktrina, yung kanila pong mga paninindigan, na hindi po kailangan magsama-sama, mayu-unite ang denomination, ang mga denomination para sasabihin, ito yung body of Christ. Hindi po ganun ang ating Diyos na buhay. Kundi ang itinakda niya, na ang sabi niya, that everyone ay mamubuhay, kikilos, in one spirit. It is only the Spirit of God. Ang kaisipan ng tao ay ito ay nahubog sa iba't ibang uri ng mga espiritu ng mundong ito. Kaya hanggang sa kasaysayan po, na dito po natin ibabangon ang katawan ng Panginoong Hesus, the body of Christ, ay hindi po ito magiging katotohanan dahil lahat ng napag-alaman ng tao ay pawang mga kasinungalingan. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus na, oo, totoo po yung mga sinasabi ng mga Paraseyo. They are perfect teacher of the law. Kaya lang yung kanilang mga buhay at yung nilalakad nila at kung saan nila inaangkop ay taliwas po doon sa layunin ng ating Panginoon. The body of Christ ay ito po ay malaya na. Malayang naglalakbay sa daigdig na ito in the presence of the risen Christ. The body of Christ ay sila po yung nakalabas na from the kingdom of Satan. And they are no longer, hindi na sila alipin sa karnal na pag-iisip. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na dati ay yun yung ginagamit ng tao in order na ipamuhay ang batas ni Moses through their humanitarian understanding. Yun po yung ginagamit noon. Kaya lang hindi po angkop yung kanilang mga buhay. Although 100% yung kanila pong itinuturo concerning the law
Kaya lamang ito ay taliwas doon sa layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang batas na yun sa kanila. Kaya po kailangan pong patibulis. Siyempre ang bahay na ito'y naitayo, ang istruktura na naitayo, na hindi po angkop doon sa kapanahunan ngayon, na tumaas na po yung level ng lakas ng mga lindol at mga bagyo. So, kung hindi na ito tatayo, kinakailangan idimulis muna at maglalagay ng matibay at hindi natitinag na istruktura na ito ay kahit na anong lindol ang darating ay mananatiling nakatayo. And that is the body of Christ. Hindi po natitinag. Bakit? Dahil itong the body of Christ ay hindi po nila makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng malalaman ang Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan. Hindi po nila malalaman mo dahil sa kasaysayan, excuse me, pero hindi mo siya makakikilala sa pamamagitan ng kasaysayan. Dahil kapag dito mo gustong kilalanin ang buhay na Diyos, the risen Christ, ay mahuhulog ka lamang sa isang katotohanan na lahat ng iyong iniisip ay katang-isip, fables. Kaya ito itinuturo. Kaya tuwang-tuwa tayo kung maririnig ng mga tao, ng lahat ng mga tao sa lipunan. Pero tandaan po ninyo, ang ating tinutulungan lamang na maibangon ay yung istruktura ng kaisipan ng tao upang mapabuti at maitaas yung kanilang moral values. Pero wala pa po doon yung layunin ng ating Panginoong Jesus. Wala pa po. Kaya makikita po natin mga minamahal na mga kapatid, ito yung the body of Christ or the living church ay ito po yung katuparan, yung sinabi po ng Isaiah, na ang sabi doon sa Isaiah chapter 9, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever." So, makikita natin na ang sabi po rito, that the government shall be upon his shoulder. Ang Panginoong Hesus. So, ibig pong sabihin na yung pong government ng Panginoon here on planet Earth is the living church, the body of Christ. So, once na sinabi natin the body of Christ, ito po yung lumalakad as one together. Na wala pong hidwaan, wala pong differences, but they are living in the operation of the Spirit of God. Bigkis sila ng tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Ito po yung body of Christ. Kaya makikita po natin, anong sabi po ni Pablo? "For our comely parts have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lack, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with all. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now you are the body of Christ and members in particular." So ibig pong sabihin na dito makikita po natin na tayo po ay inorganize. Kung tayo ay nakapasok and live in the grace of God, ang Panginoong Hesus ang siyang mag-organize kung saan tayo nararapat in His body. So,
saan tayo itinalaga ng Panginoon ayon doon sa kanyang kalooban, ay kinakailangan tayo po we must rejoice and we must joyfully accept and live according to it. Dahil everyone that belong to the body of Christ ay walang mataas, walang mas mababa, but everyone are equal. Kaya lang when it comes sa mga panuntunan ng tao, ay ang dami. Kaya nga, ang nasa ministerial calling, ay hindi po yung nanduroon. Pero makikita nyo dahil doon sa standard ng tao, meron yung, di ba, yung ministerial calling is yung pong apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Pero ngayon may reverend na. Ngayon meron ng bishop na title. Pero itong opisina nito na inilatna ng Diyos, ay ito ay upang ma-edify ang lahat ng mga bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. All the body of Christ must be edified to live in the same one mind, one Father, one Spirit. This is the body of Christ. Hindi po yung iba-ibang mga doktrina. Hindi po yung iba-ibang mga pangalan dahil sa mga organization. Kaya makikita po ninyo kung ano ang larawan ng sinasabing body of Christ. Anduroon yung inggitan, anduroon yung mga tinatawag na awayan, pastor to pastor. Bakit? Kasi hindi niya iniintindihan. Kundi sila na mismo ang nag-address kung ano yung ginawa nilang pagtitipon. Na sinabi, body of Christ. Pero pagkatapos ng pagtitipon, babalik na naman sila doon sa dati nilang protocol in their organization. Kaya nga, dito, kapag you belong to the real body of Christ, kahit na ano yung ginagawa mo, ay ma-enjoy mo. Anduroon yung kagalakan mo to fulfill, to live according to it. Alam niyo po dito sa atin, kapag nagbi-mission kami, ay meron kaming isang kasama na isang sister na ito ay laging faithful sa kanyang ginagawa. Siya po ay tagapagluto na kung ilan yung mga attendees na kakain, isi-serve niya lahat, mag-serve doon. Hindi po siya napapagod. Andun yung kanyang kagalakan because that is his ministry. Pero tandaan po ninyo, ang sabi ng Panginoon, if you want to be the greatest, be a servant of all. Alam po niyo po ba na yung preaching the word ay hindi lamang yung magsasalita ka, but you can preach the reality of the word through your action. Ito yung body of Christ. Kung ano yung ginagawa mo, kung ikaw ay tagapagluto, hindi ka nagpipreach na ikaw lamang ay tagapagluto, kundi ang ipinapahayag mo ay yung pag-ibig, love. Yung pinapahayag mo ay yung perseverance. Ipinapahayag mo yung pong kababaang loob. At ipinapahayag mo na ikaw ay submissive doon sa katawagan ng Diyos. Akala natin kasi ang preaching ay yung pong word lang na maririnig. Pero kalakip
ang buhay po natin ay nag-i-introduce sa katauhan ng Panginoong Yesus. Dahil hindi na po tayo nagtuturo. Hindi natin itinuturo kung sino ang Panginoong Yesus. Pero tayo po ay ipinapakilala natin. We introduce the risen Christ. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? Pagdating ng kaganapan ng dispensation of grace, na ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, bago mag-umpisa their spiritual journey to carry forth the kingdom of God, na ang sabi niya, maghintay kayo sa upper room sa Jerusalem. Wait. Diba ang sabi niya, preach the gospel for the remission and for repentance and remissions of sins. Pero bago niya pinapunta, sabi, pero maghintay muna kayo. Maghintay muna kayo sa upper room. Dahil tatanggap kayo ng kapangyarihan ng sabi ng Panginoon. Pagbaba ng Espiritu Santo, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ibig pong sabihin, na itong 120 na naiwan doon, na naabutan ng Panginoon, na natira doon sa 600 plus, dahil hindi tiis yung mga iba, kaya 120. Na noong pong nakapasok sa kanilang mga buhay, naging templo sila. He indwell himself into their mortal being. Then doon palang lubos na nakapagpakilala yung sinasabi ng Panginoon nung siya'y nandito bilang tao about Christ, na ito na ang oras na siya'y lubos na nagpakilala sa kanyang bayan personally, na nakilala nila ang Panginoong Yesus. Kaya makikita po ninyo yung unang yugto na magkaroon po ng yung spiritual journey, mag-umpisa ang spiritual journey ng mga Israel, ay ang daming pumunta na iba't ibang mga lugar ang pinanggalingan upang saksihan at makita nila ang buhay na Kristo sa pamamagitan ng mga disipulos ng Panginoong Yesus. Ay doon niya ipinahayag. He expressed himself through his disciples. Hindi po dahil nalaman nila o ano paman. Hindi na nila taglay yung batas na ito ay naabulis. Kundi ang taglay nila ay the presence of the risen Christ. Nandun na nai-introduce nila. At nakikita ang mga tao yung kapangyarihan na hindi kayang arukin ng tao, na hindi lamang salita. Kaya ngayon, walang humpay na nasasaktan ang Panginoon dahil sa kasasambit na through the Spirit of God, sasabihin, pagpapalain tayo ng Diyos dahil sa mga ating mga programa, lahat na ito. Sabihin ko po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, it is not, amen, or hindi na po tayo ang gagawa ng programa para sa Diyos. But it is God Himself is going to mobilize us. Siya yung magdadala sa atin. Ito po yung body ng tunay na katawan ng Panginoong Yesus. It is mobilized by the Spirit of God. Dahil itong pagdating ng dispensation of grace, it is the full operation of the Spirit of God. Ang kailangan lamang po natin
is our full submission to the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost to mobilize us. Ibig pong sabihin na kinakailangan matutunan po natin that we consider ourselves as good as dead in this world. Kaya lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito ay ang ating pong concern ay nandito po sa kingdom ng ating Panginoon. Wala na po sa mundo na ating pinanggalingan. Tapos na po. Dahil yung pong pinanggalingan natin mundo, ay ito ay nagapi na. Ginapi na ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary. At yung mga pinapanindigan ng mga Israelitas na batas ay naabulis na. Kaya tapos na. Ito na yung bagong tao na sabi ni Apostle Pablo na ito upang magawa niya yung twain as one new man ay ito na po tatayo at mabumobilize through the operation of the Spirit of God and no longer the spirit of this world. Kaya being a part in the body of Christ ay tayo po yung sinasabi ni Pablo nang sabi niya, in whom all the building fitly framed together, iisang istruktura, growth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, habitation of God. Ibig pong sabihin, kung tayo, before na tayo po ay papasok in the life of Jesus Christ, tayo po ay we are the habitation of darkness. Because the whole world ay na-inhabit ni Satan ang kasamahan. And he inhabit his evil nature sa lahat ng buhay po natin. At dito na po nahubog ang ating kaisipan. Dito na po naghubog, kaya makikita po natin na ginagamit natin ang banal na kasulatan. Binabasa natin upang mapagtagumpayan ang kasamaan na idamit sa buhay ng tao. Na-inhabit, ginagamit po ang banal na kasulatan. Pero hindi po natatapos doon dapat. Kailangan matagpuan po natin that the living Christ, the risen Christ, hindi mananatili na dito ina-analyze, ginagawa natin na panuntunan yung kasaysayan ng Diyos. Maganda po yun. Kaya lamang ang tanong sa paggamit ninyo na panuntunan ang kasaysayan ng Diyos through the Bible ay natagpuan ba natin the risen Christ? At nung matagpuan ba natin, tayo ba ay naging kabahagi doon sa kanyang pagtatatag ng kanyang katawan upang tayo ay kabahagi na magpapakita at magdadala ng expression ng kanyang pagkatao? Madali lang sambitin ang lahat ng bagay. Madali lang sabihin the power of the Spirit of God. Madali lang sabihin that the power of prayer. Bakit? Ang tanong, tayo ba ay qualified? Are we living in the grace of God to be a living church? Dahil kapag lahat tayo ay nakapasok in the grace of God and living in the grace of God, hindi mo na makikita ang kahalagahan ng organization kinabibilangan mo, kapatid. Hindi mo na ipagmamalaki na ito ang pamilya mo, yung organization. Dahil ang nakakakita lamang doon sa kahalagahan ng organization, it is the law of the land. And it is not the law of God through the faith of Christ.
ang ebidensya that you belong to the body of Christ? Meron po tayong kapayapaan sa bawat isa. Meron po tayong kagalakan sa bawat isa. And we act as family. Hindi katulad ng mga inorganize ng tao na body of Christ na pagkatapos kanya-kanya na yung paglalakbay sa daigdig na ito. Hindi po. Hindi mo nagkakaunawaan. Marami pong galit kapag malaman nila ang katotohanan. Kaya merong isang pastor na kinausap ako. Na sabi niya, Pastor, baka pwede ang ituro mo ay yung bagay na maiayos, na magkakaayos ang lahat ng pastor. Mga bagay na tanggap ng mga papastor, sabi sa akin, para mabuo natin yung unity. Ang sagot ko, Pastor, sabi ko, kung tatanungin kita, oo, magkakaroon ng unity ang mga papastor. Pero paano itong mga tupa na yung kanilang kaalaman, yung mga iba, na kapag tinanggap mo si Kristo, ay ligtas ka. Kahit na anong gawin mo, ligtas ka na, gawa ang Diyos ng kaligtasan para sa iyo. Yung mga iba, ay iba naman yung kanilang panuntunan. So hindi po united silang lahat, pero kanya-kanya. Ngayon ang tanong ko, sabi ko, Pastor, ano ang pipiliin mo para lamang may hatid mo yung reality ng katotohanan? Yung isang pastor, para lamang huwag ihayag ito, katotohanan, o itong mga tao na nasa ilalim ng pastor? Sabi ko, mas gusto ko na yung iisa ang mapahamak kaysa itong maraming mga tao na nasa ilalim ng kanilang mga pamunuan. Dahil ang kaming kinukuha ay hindi po yung tupa ng tao. Ang inaabot namin ay ang tupa ng buhay na Diyos. At yun po, yung katawan ni Kristo, iisang direksyon, iisang layunin. Magkakasama at na-frame lahat through the love of Christ sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga maliwanag po rito na kung ano ang sabi ni Pablo, na kung ano ang mangyayari sa tunay na katawan, nararamdaman ng lahat. Kaya nga anduroon yung pagtutulungan, anduroon yung pag-uunawaan, anduroon yung tunay na pagkalinga sa bawat isa. Bakit? Dahil yun po, yung katangian ng Diyos. Na dito na tayong magpapasakop. Hindi po natin sinisira ang katangian ng Diyos dahil sa ating mga organisasyon. Inuulit ko, hindi po masama ang organisasyon when it comes to the law of the land. Dahil ginagamit po ito para maging malegalize ang pagtitipon ng lahat. Pero ang problema, ginagamit na ito isang kingdom. At ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesus upang magtipon-tipon maging isa sa isang pagkakataon at sasabihin, that is the body of Christ. Hindi po. Ang tunay na katawan ng Panginoon, kahit hindi po tayo nagsama-sama, magkakalayo tayo ang kinaroroonan. Iisa ang ating ini-introduce. The risen Christ. Siya po yung nag-i-establish sa ating katawagan.
Kaya nga nadimulis na po the enmity na abulis through the flesh of Jesus Christ. In order na ang bawat mga tao na papasok sa Kanya ay hindi na alipin sa Kanyang sariling karunungan. Hindi na alipin sa Kanyang sariling pangunawa. Hindi na alipin sa Kanyang sariling doktrina. Kundi dito ay magpapasailalim na through the power of the Spirit of God. Within the power of the Spirit of God. Dahil sila po magdadala sa atin. Kaya nga, doon sa sinabi ng Panginoon at yung propesiya ni Propeta Joel, na ang sabi niya that in the last days I will pour out of my Spirit to all men. Your young men and your daughters shall prophesy. Ano bang ibig sabihin ng prophecy? Prophecy ay hindi po ito angkop doon sa kaalaman ng tao. Kundi ito ay isang katotohanan, salita man o buhay, na maipapakita mo sa daigdig na ito ay isang kamangha-mangha na hindi na kayang unawain ng tao, sariling karunungan ng tao. But it is the demonstration of power, of spirit and power. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, that even my servant and my handmaiden, I will pour out of my spirit, and they shall prophesy. So ito na po, being the body of Christ, hindi na po tayo mamumobilize through yung kaalaman ng tao. Hindi na po tayo mabubuhay dito sa pamamagitan ng dikta ng tao. But then, being a servant, ay andito na tayo in the presence of the risen Christ, attending in His voice continually up to the end of time, waiting for His command, waiting sa Kanya kung saan tayo dadalhin. Kaya po, anduroon na ang tunay na katawan ng Panginoong Hesus, ang kanilang iniisip, ang kanilang direksyon, ang kanilang mission ay ilagak yung kanilang kaisipan, damdamin at lahat yung kapakanan ng kingdom ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Pablo, everything you do, do it for the glory of God. Bakit? Dahil ito na po yung kagalakan natin. Why we still exist here on planet Earth, to rejoice in the presence of God. Hindi po upang tayo ay magsaya dahil sa kayamanan sa daigdig na ito. Kaya bilang tayo po ay mga bahagi ng katawan ng Panginoon, paano po tayo naging bahagi? Ang sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 10, na ang sabi niya, wherefore, dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, judge you what I say. Alam niyo po yung idolatry, pati organization, ay tayo po ay naging idols natin, yung organization natin. Kaya nga kung nagkakasama tayo noon at nagkahiwalay, noon ang ganda yung fellowship, ang ganda yung pagtanggap ng bawat isa. Pero nung humiwalay yung isa doon sa organization, nawala na yung harmony. Bakit? Because ang na-idolize dito is the organization. Kaya nga merong
isang pastor ang nagsabi sa akin, nung nakita ko siya sa isang lugar, na ang sabi niya, Pastor, ang daming mga tao rito, kaya lamang ang mga tao rito ay sila ay mga sarado kandado. Sabi niya, ng mga idolatrous. Pero ang sabi ko sa kanya, Pastor, sabi ko, alam mo ba ang iyong sinasabi? Ang sabi ng Panginoon, kung naiintindihan mo, sabi ko, na mas mabuti pa ang mga Sodoma kaysa kanyang bayan. Sa araw ng paghuhukom. Dahil itong mga Sodoma, nahatulan sila na they are ignorant about the truth. Pero itong mga Israel, alam nila kung ano yung batas na kanilang kinasasangkutan. Pero hindi nila ginagawa. Kaya nga nung sabi ng Panginoon sa inyo, sabi ko, na itong mga taong ito, na mga sinasabi nyo sarado kandado, mga idolatros, oo, totoo yan. Pero anong sabi ng Panginoon sa inyo? Mas higit kayo. Mas masaol kayo kaysa itong mga taong ito. Dahil kayo ay higit na idolatros. Alam ninyo ang batas, pero ina-idol ninyo yung inyong mga organisasyon. Wala na kayong ginawa kundi ipagmalaki ang inyong mga organisasyon at ipangalandakan na ang dami ninyong membro, libo-libo, milyon-milyon. Pero ang tanong, saan nyo dadalhin ang mga taong ito? It is not the kingdom of God, but still the original destiny of Gentiles is impyerno. Hindi po ganon ang katawan. Dahil ang katawan na ito po ay pinag-isa ng Panginoong Hesus. Na kung tayo po ay magkaaway dati nung magkasama na tayo, andun na yung harmony. Mararamdaman mo na the passion of Christ, the compassion why He came. Kaya nga, paano natin masasabi that we are the body of Christ? Ibig pong sabihin, nandun na po yung compassion, the passion of Christ in your life. At ito na po yung magdadala sa ating mga buhay. Ito na po yung magpapakalakip-lakip sa atin at hindi na po doon sa sarili nating damdamin. Sa sarili nating kaisipan, hindi na po. Dahil ito lamang ang way ng Panginoon for us to be saved, for us to belong to His kingdom. Na yung pagdating ng takdang panahon, ay ito lang ang kapamaraanan na ng Diyos, the last recourse of God, for us to be a part in His kingdom, at tayo po ay magiging kabahagi at karapat dapat to enter into His glorious kingdom in heaven. Ito lamang po. Yung pagiging katawan, akala natin kasi napakahirap. Hindi po. Even kahit na tayo yung mga ordinaryong mga tao, kahit na wala tayong mga credentials from the Bible schools, mga ordinaryong tao tayo, once we surrender our life to Christ and give our whole being unto Him, at nakaya at malaya siyang to enthrone Himself, to indwell Himself in our mortal being, at maalis niya yung karumihan ng ating kasuotan, at siya na yung magdadamit sa atin ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan through His grace, then you belong to the body of Christ. Yun po yung kailangan. We must humble ourselves before the presence of the living God.
po natin ipapahamak, hindi po natin ipagkakanulo ang karangalan ng Diyos dahil lamang sa karunungan at kaalaman po natin. Tapos na po, naabulis lahat ng bagay na ito ay original na struktura na nakatayo. Kaya malaya na ang Panginoong Hesus ay itayo ang tunay na struktura na ito ay kanyang gagamitin as His habitation. Tayo po yun. Maaaring sabihin natin, Pastor, bakit ganito? Na andun yung pagkakawatak-watak. That is the table of Satan. Nagiging makasarili ang tao, nagiging sakim ang tao, nagiging lapastangan ang tao. Lahat na lang ng kasamahan ay nasa kanya because siya po ay kumakain in the table of the devil. Kaya sabi ng banal na kasulatan that you cannot eat at the table of the Lord and at the same time you eat at the table of darkness, of Satan. Kailangan iwanan mo ito. Dahil ang kakayanan ng Diyos, bilang tayo po'y mga Gentile by nature, kung paano niya tayo mahango, ay buksan yung pintuan ng bilangguan. Ipinakita yung nagapi ang kanyang kaway, ang ating dating master na si Satan. Malaya na tayong hahakbang palabas upang magsilbing kanyang katawan dito sa daigdig na ito. Dahil marami pang mga tao na kinakailangan ito ay maligtas. Kaya nga yung kanyang itinayo na kanyang katawan, nang sabi na the gate of hell should not prevail against it. Gobyerno. The real church is the government of Christ. Ito yung kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay siya ang tumatayo to rule even all darkness, to stand above principalities, rulers, and powers of darkness, and all the wickedness in the heavenlies, and all the occultic power over the face of the earth, na dapat sila ay matakot sila at sila ay magpasubmit. Pero tao ang natatakot. Takot tumulong, takot magutom. Lahat na lang kinatatakutan. Ang tunay na katawan ng Panginoon ay matapang, matatag at hindi po natitinag ng anumang klaseng yanig ang darating. Dahil once you are the body of Christ, pinuprotektahan mo na huwag masira ang istrukturang itinayo ng buhay na Diyos. At upang ang kanyang karangalan ang siyang makita dito sa daigdig, hindi yung karangalan mo bilang tao. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, panghuli ito, I speak as to wise men judge you what I say. 1 Corinthians chapter 10. The cup of blessings which we bless, it is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. So ibig pong sabihin, na yung pagganap kung bakit sinabi ni Pablo, hinggil doon sa breaking of the bread, hindi upang bawat pagkakataon
pagkakataon natin ay ginagawa natin ito, kundi dahil nagkakaroon po ng bangayan, nagkakaroon po ng hindi pag-uunawaan, nagkakaroon po ng pagkakahati-hati ng katawan. Kaya kinakailangan ibalik yun upang maunawaan ng bawat mga tao na yung pagpasok mo in the life of Christ, yung mga tao na makasalamuhan mo inside the kingdom of God, they are one together, na ikaw ay maging isa rin para sa kanila. Kaya nga sinasabi rito, nang sabi, is it not that communion of the blood of Christ? Na itong blood ng Panginoong Hesus ay ito yung pumawi sa lahat ng bagay ng ating mga pagkatao na masasama at binigyan tayo ng buhay na ito isa, na ito ay kailangan dito natin pagsalusaluhan na pagsamasamahan mula ngayon hanggang sa uling panahon up to eternity. Maging isa. Hindi po yung organizational setup, but Christ setup. Kaya nga sabi rito, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Communion ay ito yung pakikisa, pakikipaglakip-lakip, pakikipag-share, o pakikibahagi na maging isa sa katawan ng Panginoon. Bakit ngayon ay nahati-hati? Bakit ngayon merong mga leader napaka-yaman na, yung mga iba ay hirap na hirap? Hindi may share yung pag-ibig. Kaya po panahon na, mga minamahal na mga kapatid, na tayo po ay magising. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Hinangon niya tayo upang lahat ng mga differences na ginawa ng Satan idinamit sa buhay natin ay maibalik sa isang-isa naging layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. With harmony, compassion, hindi po sympathy. Na nakikita mo, hirap na hirap yung kapatid mo, ay kawawa naman, ipanalangin natin na magkaroon siya. Maling-mali. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, usigin natin. Kailangan natin na lahat tayo, sino man ang nakakarinig, ay kailangan, we need to surrender our life fully into the kingdom of the Lord Jesus Christ. Kailangan. Gusto niyong pumunta sa langit, then kailangan sumuko na po tayo. We need to put ourselves under the rulership of the God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And not, hindi po doon sa kasaysayan at kaalaman ng tao. Dahil ito ay nagiging katang-isip na lamang. Mahal ko kayong lahat, in the mighty name of Jesus. Father, thank you so much for this day that you have given us. We pray, dear God, to continue. Lord God Almighty, na dalhin mo kami sa rurok ng iyong katotohanan that all the mystery in the kingdom ay ito, Diyos, ay malaman po namin. We do believe, Lord, because we do not receive the spirit of this world, but we receive your spirit, O God, in order that we may know lahat ng iyong mystery in the kingdom, and that even makikilala ka namin ng lubusan. Father, we thank you, and I pray to continue open, Lord, heavens, and pour out your unconditional favor to each and everyone, now and forever. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.